Dears in Canada, isang magandang tanghali pagmula dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At sa nakikita nyo nga ay paalis tayo ngayon. Tayo ay magpapapawis. Bali, nagpe-prepare lang ako ng sarili natin kasi mayroon kaming practice ng basketball. Bali, matagal-tagal na yung huling practice namin magkakaibigan. Parang last year pa yata yun sa pagkakaalala ko. Bali kasi ngayon patapos na yung winter, papasok naman yung spring at summer. Dito kasi sa amin sa Canada, especially dito sa Calgary, kapag papasok na summer o summer na, nauuso din sa amin yung mga basketball na paliga. So kami, may sasalihan kami na alam niyo na, para sa may mga edad na. Kaya ayun, nagpapakondisyon muna tayo. Balik natin yung hangin. At ayun, bukod kasi sa pagbabike, ang libangan din ng mga Pilipino dito ay pagbabasketball. Hilig nila talaga, o hilig namin, pampatanggal ng stress, alam niyo na, exercise. Tagal ba naman ng winter, nasa bahay lang tayo, wala tayong ganong physical activity. So isa tong basketball sa kinahiligan din natin na gawing libangan dito. Kahit na nga kabali-bali na yung buto natin kakalaro, sige lang, hindi natin maaalis sa sistema yun eh. Kaya yun, so yun nga guys, ako'y magpe-prepare na at sige na lang mamaya doon sa court, kita tayo doon. At mukhang hindi naman tayo talaga excited maglaro ng basketball, ano. Nakikita nyo, niready na ni Mrs. ang ating mga gagamitin. Kaya sa'yo dear, maraming salamat. One eternity later. So yun nga mga guys, kasi dito sa Canada, syempre hindi lang naman dapat puro trabaho na lang tayo ng trabaho. Dapat meron din tayong outlet kung saan tayo pwede maglabas ng stress natin, ng pagod natin sa isang buong linggo, isang buong season, kagaya ng winter. Syempre buong winter kasi halos hindi kami nga makalabas. Bahay lang kami, bahay. Tapos no TV, kain. So yun lang kadalasang ginagawa kapag winter. Kaya pag dumating tong winter at dumating tong spring o summer, yan na yung panahon para magkaroon kami ng kahit ganitong klaseng physical activities. So isa nga tong basketball sa mga kinahihiligan ng mga Pilipino dito sa Calgary. So andito na nga tayo sa Don Hartman. Yan. Dito kami kadalasan naglalaro, mga kasama natin. So medyo maaga pa yata tayo, pero pasok na tayo sa loob. Makikita nyo naman paligid natin, puro snow pa din. Maganda yung panahon, mainit. Ganito naman talaga dito. Ngayon mainit, bukas yan pangit na naman. Ayun o. Ha? Nandiyan si Kobe Bryant. Ano? Si Kobe Bryant dumating. Vlog ako eh. Anong vlog? Ano mo? Ha? Anong vlog? Subscribe ka na lang mamaya. Teka, pasok tayo sa loob. So ito uli yung loob. Alam ko, napakita ko na sa inyo dati ito. So dito uli kami maglalaro. So yun yung pangalan ng ating kaibigan, si Mosquito Jonel. So 2 o'clock pala. So 1:45 na, sakto lang. So nakakamiss tong basketball court. Tagal-tagal na hindi nakapaglaro. Ayan. So yun, 1:48 pala. So dito nga sa larong basketball mga guys, napaka-importante nitong stretching para makaiwas injury na rin. Katulad natin, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapaglaro ng basketball. Kaya ito muna yung gawin natin ngayon habang nag-aantay tayo ng mga kalaro. Bali, almost a year na rin tayo huminto. Tapos ngayon lang uli na ulit. Kaya sigurado itong mga kasukasuan natin makukunat na.
Kaya bago tayo or maiwasan natin ma-injury, mag-unat-unat muna tayo. Two thousand years later. So, ayun nga mga guys, at katatapos lang natin magpapawis or maglaro ng basketball. Almost 2 hours o halos 2 oras din tayo naglaro, kaya ito, ginutom tayo. Yun nga, daan muna tayo dito sa bakery na malapit dito sa bahay. Tingin tayo kung anong pwede natin mabili na pwede mamerienda. Halos ganito rin gawain ko sa Pilipinas kapag katapos kong maglaro ng basketball. Yan ang hanap ko, bakery. Tapos Coke o kaya Pop Cola. Ngayon wala tayo nun, kaya ito na lang muna. Tingnan natin kung anong available dito. At tara, samahan nyo ako guys. Pasok tayo. So itong ang Angel's Bake Shop ay hindi naman ganun kalaki na bakery dito sa Calgary. Pero halos makikita nyo rin dito yung mga pangkaraniwan na nakikita natin sa isang bakery. May pandesal, may Spanish bread, may monay. May mga specialty rin sila, pan de yema, cheese bread, pan de coco, ensaymada. So, siguro pandesal na lang bilhin natin. So mga guys, welcome back. At nandito na nga tayo sa bahay. At nag-fresh up muna tayo or naglinis muna tayo ng katawan natin. At ayun, dito tayo sa dining room. Saktong-sakto. Update ko kayo dun sa ating mga tanim. Ito nga pala, tumubo na yung ating kalabasa. Ayan, kalabasa. Tapos, yung mahiyain na sili, napakita na din. Tsaka syempre, yung mga kamatis. So, yun nga, mga ilang linggo, siguro araw na lang, pwede na nating ilipat natin yan dun sa parang individual na lagayan. Para pag inilabas natin dyan sa bakuran natin, madali na lang. Ito nga, paling binili natin dun sa bakery kanina. $5 na pandesal. Tapos, pinartneran lang natin ng tuna. Tsaka natin tinos at pineapple juice. Yan, talo-talo na yan mga guys. So, sa Pilipinas kasi, ganito kami. So, pagtapos namin maglaro ng basketball, usually nga ice tubig ang pustahan. Tapos pagka medyo nakakaangat-angat or yung magagaling, yung mga dayo, minsan Pop Cola o kaya Coke, yung mga pustahan. Syempre, di mawawala yung pandesal doon or kung ano yung pwedeng kainin doon sa bakery. Ganun kami. Sa Pilipinas, syempre dito din naman. Kahit dito lang tayo sa bahay, tayo lang, namimiss pa rin natin yung mga ganung gawain natin. So, tungkol nga pala dun sa pinag-uusapan natin kanina, dito kasi sa Canada guys, syempre, hindi naman lagi puro trabaho na lang tayo ng trabaho. Bigyan din naman natin ng oras yung sarili natin na, mag-enjoy, magkaroon ng social life, magkaroon ng mga physical activities. Kasi syempre, yun nga, gaya na sabi ko kanina, kailangan din ng katawan natin ng outlet para huminga
alam niyo kasi syempre during winter, sobrang haba na siguro 4 o 5 months, trabaho ka lang ng trabaho. Kasi hindi ka nga makalabas, wala kang magawa. May mga activities, mga physical activities, yung mga ski, mga ice skating. Syempre hindi naman tayo lumaki sa ganong kultura. Ibig sabihin, yung sports na ganon, may mga snow lang. Hindi naman tayo lumaki sa ganon. So, more on outdoor tayo. Tapos, indoor. Kaya lang, kapag winter kasi, napakadalang ng nagyayaya maglaro ng basketball. Dito sa Calgary, sa mga kaibigan ko, kapag winter, busy din talaga sila. So, sinasamantala ng iba natin mga kaibigan yun na magkaroon ng double job hanggat maaari. Tapos, yun nga, summer lang yung aming bonding time. Gaya nito, papatapos na yung winter, nag-i-start na kami uli magkita-kita, magkamustahan. Para nga naman pagdating ng summer, yun, doon na kami bibira ng bibira. Kaya na sinabi ko kanina, meron kaming pinaghahanda ang sasalihan na friendly, parang paliga. Doon, marami tayong makikilala, mga bagong Pilipino, mga bagong kaibigan. Yung importante sa atin, yung mga social life. Kasi syempre, mahalaga ang trabaho dito sa Canada. Syempre, kung wala kang trabaho, hindi ka makakabayad ng mga bills mo, di ba? Pero syempre, hindi na natin kakalimutan na meron din tayong obligasyon sa sarili natin na kailangan nating gawin. Halimbawa, yun nga, bigyan natin ng social life yung ating sarili, magkaroon tayo ng mga physical activities kasi ito yung katawan natin, ito yung puhunan natin sa kakatrabaho, sa pagtatrabaho. Maraming nagkakasakit dito, pangit na sabihin, maraming nawawala dito dahil sa sobrang trabaho na lang. Baga, nakalimutan na nila na, kailangan kong bigyan ng oras yung sarili ko, parang nakakalimutan ko na yata, puro trabaho na lang iniisip ko. Siyempre, yun nga, hindi na rin naman tayo tumatanda, hindi naman tayo bumabata, kumbaga tumatanda na rin tayo, kahit maaari. Ito na lang yung maibigay natin sa sarili natin dito sa Canada. Kaya, ayun, kami, mga kaibigan ko, yung mga nakita nyo kanina, ayan, karamihan sa amin, na rin, wala na sa kalendaryo, kumbaga, pero nasa loto pa naman. Papunta na rin kami talaga sa, alam nyo na, yun, malapit na rin kaming mawala sa loto. Kaya hanggat kaya ng katawan namin, i-enjoy lang namin, i-enjoy. So, ayun nga mga guys, at ito, magmimerienda muna tayo. Tapos, subukan kong maglinis dito sa likod, sa bakuran namin. At i-clear ko lang yung daanan, palabas dun sa back alley, para bukas pagka dumaan tayo, hindi naman tayo malubog sa snow. So, paano mga guys, sa mga bago uli sa ating channel, dito sa ating channel, sana patuloy niyo po akong suportahan. Patuloy niyo pong suportahan ng Girls in Canada. Paki-like, share, and subscribe na lang po. At syempre, yung ating notification bell ay pakipindot para pagka may bago tayong upload, ma-notify kayo ni YouTube. So, paano mga guys, sa susunod na lang na video or vlog natin, merienda muna tayo. At talagang nanlambot tayo kanina. Maraming salamat na guys, at see you to the next one. Bye, God bless.